It's really him. Shot easy. Do you want to die? Nanlalaki ang mga mata ni Lalain habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Bagaman medyo madilim, hinding-hindi siya maaaring magkamali. Ang boses nito, ang amoy, at ang pagiging arugante nito ay kilala niya. Ang lalaking matagal na niyang hinihintay. Si Knives Dawson. Muling ipinikit ni Lalain ang kanyang mga mata at muling nagdilat, sa takot na baka nananaginip lang siya o hallucinate. Subalit nang muli siyang magdilat, nagsalubong niya ang malalim nitong titig na para bang tumatagos sa kaibuturan niya. Otomatikong nanlabo ang mga mata ni Lalain nang isa-isang tumulo ang kanyang luha. Hindi pa man nakakasagot si Lalain, ay nagulat siya nang punitin ng lalaki ang damit niya dahilan para lumitaw ang maputi at makinis niyang balikat. Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni Lalain. Ang mga sumunod na segundo ay namalayan na lang ni Lalain na kinabig siya ni Knives sa kanyang baywang at inihiga sa malambot na kama. Matapos ay inilapit nito ang labi sa kanyang tenga at bumulong sa mapang-akit na tono. Umungol ka, utos ni Knives sa babae. Nang mga sandaling iyon, tila ba ang naapektuhan ang buong pagkatao ni Lalain. Nakatitig lang siya kay Knives ng mga sandaling iyon at ni hindi magawang kumurap sa takot na baka panaginip lang ang lahat. Samantala, si Knives naman ay pinagmamasdan lang ang babaeng nakatulala sa kanya. Lihim siyang napailing sa kanyang puso. She was so stupid that he wasn't surprised that she was just sold like that. Umuwal ka, utos ni Knives sa babae sa kamarahang pinisil ang balingkinita nitong baywang. Bakit? Sa wakas ay tanong ni Lalain. Bumalik na siya sa wisyo at nandilat ang mga mata nang tuluyan niyang maintindihan ang gustong mangyari ni Knives. At dahil nakadagan sa ibabaw niya ang lalaki at magkadikit ang katawan nila, kaya nakaramdam siya ng kakaibang init. Pulang-pula ang kanyang mukha at napakapit siya ng mahigpit sa bedsheet habang nakatingin kay Knives. Bakit naman kailangan kong umungol? Muli niyang tanong. If you don't want to die, sagot naman ni Knives saka mabilis na hinubad ang suot na damit at pantalon sa kahinila ang makapal na comforter upang ibalot sa kanilang mga katawan. Ilang sandali pa inarinig ni Lalain na ang katabi nilang kwarto naman ang binubulabog ng mga bantay. Inisa-isa ng mga ito ang mga kwarto sa buong gusali upang hanapin siya. Doon lubusang naintindihan ni Lalain ang gustong mangyari ng lalaki. Nang marinig ni Lalain na ang pinto ng kwarto, kung saan sila naroon ang binubuksan ay malakas siyang umungol. Pagpasok naman ng mga kalalakihan sa kwartong iyon ay narinig nila ang halinghing ng isang babaeng nakahiga sa kama at nakalantad ang makinis at maputing balikat binti habang nakaibabaw ang isang lalaki. Sians Japanese Yans ng Yen Gyuses and if Dusai Halma? Excuse me, sir. Have you seen a girl? Tanong ng isa sa mga ito sa wikang Mandarin. Malaking tao ito at may mabalasik na anyo. No, matalim ang tinging sagot ni Knives sa mga ito. Gunchuk. Get out. Dilin, the woman's face, hindi na naituloy pa ng lalaki ang sasabihin ng maghagis si Knives ng isang gold card sa harapan ng mga ito. Nahintakutan ang mga kalalakihan nang makita ang card. Sa lugar na iyon ay may dalawang sistema kung saan ang bawat customer ay kailangang miyembro. Kung ikaw ay isang katamtamang negosyante lang at naghahanap ng pansamantalang aliw ay isang black card ang ibibigay sa iyo. Kung ikaw naman ay mayamang negosyante at may impluwensya, gold card ang ibibigay sa iyo bilang simbolo na miyembro ng lugar na iyon. Isit Kagwi Rambuzi. Jai Evlinemen. Get out or will you all? Sigaw ni Knives sa mga ito na nanlilisik ang mga mata. Si Iba. CSTC. Yoshiti ay Hugh, Li ay Jai ikse British pound sterling no. Let's go. He's easy so it's dangerous if he gets angry, anyaya naman ng isa sa mga ito. Sians Japanese Yans ng Des Boki, Dinan, sorry if we disturb you, sir, dagdag pa nito sa kamabilis na lumabas sa kwarto. Yes Seth, muling halinghing ni Lalain ang nagpakunot sa noo ni Knives. Mabilis niyang tinakpan ng palad ang ibig nito. Is that what you learned in this place? Galit na tanong ni Knives. Hindi niya kung bakit parang kakaiba ang ikinikilos ng babae. Uumalis ka sa ibabaw ko di. Saad naman nilalain sa lalaki sa kamarahang itinulak ito.
Pero dahil nanghihina siya ay hindi man lang ito natinag. Hindi rin maipaliwanag nila Lain kung bakit init na init siya ng mga oras na iyon na para ba siyang sinisilaban. Naningkit ang mga mata ni Knives. "You're not seducing me, are you?" Naiiyak naman na humarap sila Lain sa lalaki. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Sobrang init ng kanyang katawan at gayon din ang kanyang mukha. Nakagat niya ang mapupulang mga labi sabay sabing, "Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko di." Knives stared at the woman intently. At first, he thought it was just because of what he had done earlier that her body temperature had suddenly changed. But at that moment, he realized that something was wrong with the woman. Inabot niya ang mapulang pisngi nito at marahang pinisil, "Anong ipinainom nila sa'yo?" Hindi ko alam di." Tila wala sa sariling sagot nila Lain, saka ipinulupot ang maliliit na braso sa baywang ng lalaki. Wala itong kaalam-alam sa ginagawa na marahil ay dulot ng likidong ipinainom dito. Palihim na bumuntong hininga si Knives saka maingat na binuhat ang babae at dinala sa banyo. Dahil walang bathtub, inayos na lang ni Knives ang cover ng toilet bowl at ibinaba saka dahan-dahang iniupo doon ang babae. Binuksan niya ang shower ay itinutok kay Lain na walang imik ng mga oras na iyon at nakayuko lang. May ilang minuto nang nakababad lang sila Lain sa rumaragasang tubig sa shower, pero hindi pa rin nabawasan ang init na nararamdaman niya sa katawan. Pakiramdam pa nga niya ay may maliit na langgam ang naglalakad buong niyang katawan. Habang pinagmamasdan naman ni Knives ang nakayukong babae ay alam niyang matinding droga ang ipinainom sa babae. Sa hula ni Knives ay isang malakas na uri drugs para pataasin ang sexual desire ng isang tao ang ipinainom sa babae. Dahil hindi alam ni Knives kung ano ang pwedeng gawin para mabasawan ang epekto niyon ay naisipan niyang tawagan si Eros, pero nakailang ring na ang cellphone nito pero walang sumasagot. Naihilamos tuloy niya ang palad sa kanyang mukha dahil sa inis. Pinatay ni Knives ang shower dahil aalala siyang baka nagkasakit naman ito kung mabababad sa tubig. Nanatiling walang imik sila Lain kay naman nilapitan siya ni Knives at hinawakan ito sa baba upang magtama ang kanilang mga paningin. Wala na siyang naiisip na paraan at isang bagay lang ang pumapasok sa kanyang isipan. "Do you want me to help you?" tanong ni Knives sa namamaos na tinig habang nakatitig sa malamlam na mga mata ng babae. Sinalubong nila Lain ang tingin na iyon ni Knives. Namiss niya ito ng sobra at ngayong nasa harapan niya ito ay para pa rin siyang nananaginip. Aaminin niya, hindi siya magpapaipokrita, na bawat sulok ng kanyang katawan ay hinahanap ang mainit na haplos nito, yakap at halik. Pero alam niyang mali iyon. Maling-mali. Maling-mali dahil nakatakda na itong ikasal sa babaeng mahal nito. Ayaw niyang maging kabit, ayaw niyang makasira ng pamilya. "Aayaw ko. Lumabas ka na, pakiusap ti." Anila Lain sa kabinawi ang mukha mula sa pagkakahawak nito. "Am I really not worthy of your explanation?" "Ayaw ko. Lumabas ka na, pakiusap ti." Pagkasabi niyon ay bumitiw sila Lain sa pagkakayakap sa lalaki sa kamarahan itong itinulak. Hindi malaman ni Knives kung matatawa siya o mainsulto ng mga sandaling iyon. Hanggang ngayon ba mahal pa rin ito ang hayop na Elijah Montenegro na yon? "At sino naman ang gusto mo?" Madilim ang anyong tanong ni Knives na puno ng panibugho ang dibdib. Hindi na komportable sila Lain ng mga oras na iyon. Ang natural na amoy ng lalaki na nasasamyo niya ay para bang hinihikayat siyang pumayag sa gusto nito. Mariing kinagat nila Lain ang kanyang labi upang pigilan ang sarili na nakapagsabi ng kung ano-ano. Pilit niyang nilalabanan ang epekto ng droga na gustong sumakop sa kanya. Please lumabas ka na," muling pakiusap nila Lain sa lalaki. Mas lalo namang nagdilim ang anyo ni Knives dahil sa ginagawang pagtataboy sa kanya ng lalaki. "If you don't like me, who do you like? Si Elijah Montenegro ba? Baka nakakalimutan mong siya ang may dahilan kung bakit ka napunta rito." Alam nila Lain na iyon na naman ang iisipin sa kanya ni Knives, kaya mariin muna kinagat ang kanyang labi bago magsalita. "Wala siyang kinalaman dito, Mr. Dawson. Iikakasal ka na at ayaw kong sirain ang pamilya mo. Kaya kung pwede lang, lumabas ka na di." Hindi inaasahan ni Knives na iyon ang sasabihin ng babae. So, using his slender fingers, he touched her chin so that their eyes could meet. Dahil lang doon, tanong niya. Tumango naman sila Lain subalit iniiwas ang paningin sa lalaki.
Hindi niya kayang pagmasdan ito dahil ang akit nitong labi, mga matang kailalim kung tumitig, at mga pasimpleng paghaplos ay binubuhay ang kanyang pagkababae. Pinagtibay ni Lalain ang kanyang sarili na huwag bumigay sa nararamdaman sa kapilit na itinulak ang lalaki. Lumabas ka na rito, please lang. Hindi ka pwede rito. Nahihirapang saad niya. Well, this can't be here, sa halip ay sagot ni Knives. Wal siyang balak na sundin ang sinasabi nito ng mga sandaling iyon. Do you really want me? Tanong pa ni Knives sa mapang-akit na tinig. Dahil sa narinig ay lalong namula ng buong mukha ni Lalain, gayon din ang kanyang punong tenga. Mas lalong pumungay ang kanyang mga mata na animo ilango sa alak. There's nothing to be ashamed of wanting tea. Ani Niv sa kamarahang itinayo si Lalain ay hinapit ito sa baywang. Baka nakakalimutan mong legal pa rin tayong mag-asawa, kaya may karapatan akong tulungan ka. Dagdag pa ni Niv sa kainiyuko ang ulo at hinalikan ito sa labi. Hindi naman ito pumalag kaya unti-unting lumalim ang kanyang halik. Pero maya-maya ay napahinto si Knives nang may maisip sa kanamamaos ang tinig na bumulong, wala pa bang nangyari sa inyo? Ang init na nagmumula sa magdakidit nilang katawan ay nagdulot kay Lalain ng pagkaliyo at komportable. Walay. Mahinang sagot niya. What about that night? Muling tanong ni Knives na ang tinutukoy ay ang naabutan niya ang dalawa sa apartment nito. May ginagawa ba kayo ng gabing iyon nang umalis ako? Hawak-hawak ni Knives ang likurang bahagi ng ulo nito upang magtama ang kanilang mga paningin. Sandaling natigilan si Lalain at tila ba nag-isip sa tanong na iyon dahilan para maisip ni Knives na baka pinaglalaruan lang siya nito. Isipin mong mabuti ang isasagot mo. If you lie to me, I won't help you, galit niyang paalala. Naalarma naman si Lalain sa narinig. Alam niyang dahil sa droga, kaya gusto ng kanyang katawan na angkinin siya ni Knives, pero ang puso ay hindi nagsisinungaling. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang gusto rin niya ang bagay na iyon ay hindi dahil lang sa ihiga. Mahigpit na niyakap ni Lalain ang lalaki at pakiramdam niya ay wala na siya sa wisyo ng mga sandaling iyon. Ayaw niyang malaway kay Knives kaya panik siya nang marinig ang sinabi nito. Knives wag di. Napangisi naman si Knives nang makita ang reaksyon nito sa sinabi niya. Alam niyang dulot ng droga para mistulan itong wala sa sarili pero aaminin niyang gusto niya ang ikinikilos nito ng mga oras na iyon. Marahang ipinulupot ni Knives ang mga braso nito sa kanyang batok sa kamuling nagsalita. Ibibigay ko lang ang gusto mo sa oras na sabihin mo sakin ang totoo. Hindi sumagot si Lalain, sa halip ay mahigpit siyang yumapos sa baywang ng lalaki. Ang init ng katawan nito ay unting sumisira sa katinuan niya. Pakiusap di. Nanginginig ang boses na wika niya. Naisip niyang gusto lang siyang pahirapan ng lalaki ng mga sandaling iyon dahil alam nitong hindi niya kayang tiisin ang kahit kakaunting panunukso ng katawan dahil sa epekto ng droga. Kung gusto mong ibigay ko ang gusto mo, sagutin mo muna ang tanong ko, saad ni Knives saka mas lalong idiniin ang sarili sa mainit na katawan ng babae. Hindi ko di. Hindi maituloy ni Lalain ang gustong sabihin dahil pakiramdam niya ay may nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang totoo. Kapag hindi niya sinunod ang sinabi ni Kennedy Dawson, tiyak na ang kapatid naman niya ang malalagay sa alanganin. Ginawa niya ang utos ni Kennedy Dawson dahil pinilit siya nito at tinakot. Nang unang araw niyang mapunta sa China ay napakaraming nakakahindik na pangyayari ang nakita niya, pero pinilit niya ang sariling huwag magpakita ng anumang takot. Araw-araw niyang sinasabi sa kanyang sarili na kailangan niyang maging matapang at makakahanap din siya ng paraan para makatakas sa impyernong iyon. Pero ngayon, habang kaharap niya ang taong mahal niya ay para siyang salamin na unti-unting nababasag. Lahat ng lakas ng loob at tapang na naipon niya para makayanan ang pagsubok sa impyernong iyon ay nalusaw na. Nang mga sandaling iyon, pakiramdam ni Lalain ay napaka-cheap niya dahil siya pa mismo ang nagmamakaawa na may mangyari sa kanila ni Knives, kahit pa nga sabihing dahil iyon sa ihiga. Binitiwan niya ang lalaki sa pagkakayakap sa kabahagyang lumayo. Lumabas ka na, pakiusap di. Muling turan niya. Bumigat ang dibdib ni Knives dahil sa paulit-ulit na pagtaboy sa kanya ng babae. Sa galit niya ay muli niya itong hinila palapit sa kanya sabay sabing, I'm really not worthy of your explanation. Knives is no fool. Based on Lalain's actions, he knows something happened that night that caused her to suddenly turn cold towards him.
Gusto niyang marinig mismo sa bibig ng babae kung ano ang rason nito. Sige na, pakiusap. Lumabas ka na, G. Nahihirapang saad pa nilalain na halos hindi na tumingin dito. Nahihirapan na talaga siyang kontrolin ang sarili niya. Napakainit na ng buo niyang katawan na naghahanap iyon ng mapaglalabasan. Maya-maya pa'y naramdaman na lang nilalain na binuhat siya ng lalaki palabas ng banyo at mahinang inihagis sa malambot na kama. Matapos niyon ay umibabaw siya sa babae na pulang-pula na ang buong mukha at katawan. We need to do it many times. Kung ayaw mong bumangon sa kama, makipag-cooperate ka na lang, ani Niv sa kahinubad ang puting t-shirt na suot at ihinagis sa kung saan. Bagaman nagagalit siya kay lalain dahil sa mga pagsisinungaling nito, hindi naman niya ito kayang tiisin. Kung hindi niya i-give up ang lahat para lang makapunta sa China at iligtas ito. Kaya sa halip na magalit sa babae, mas nagagalit siya sa kanyang sarili. Na paraming araw na hindi niya ito nakita at nakasama kaya naman hinahanap ito ng kanyang katawan. He couldn't even remember how many times he dreamed of experiencing that strange feeling again every time they had sex. Sila Lane lang ang tanging babae na nakapagparamdam sa kanya ng ganoon sa hindi niya malamang dahilan. Did Daddy threaten you? Hindi maintindihan nila Lane kung bakit nagbago ang kanyang isip. Bigla, parang gusto niyang matuloy ang kung anumang nangyayari sa kanila ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung dahil sa isiga o sa ilusyon, pero pakiramdam niya ay masigit pa ang pag-asam niyang may mangyari sa kanila kaysa sa gusto ng lalaki. Humarap sila Lane sa lalaki at namumungay ang mga matang yakap ang lalaki ng mahigpit at tinawag ang pangalan nito ng paulit-ulit. Knives. Knives Dawson D. Ang madilim na anyo ni Knives ay biglang naglaho dahil sa pagsambit nila Lane ng mga katagang iyon. Parang siyang nahipnotismo dahil biglang lumambot ang kanyang puso sa simpleng dalawang salita na iyon. Kanina pa pinipigilan ni Knives ang sarili dahil gusto niyang kumalma muna ang babae sa epekto ng isiga, at ngayong ramdam niyang nag-relax na ang katawan nito ay tuluyan niyang hinubad ang natitirang saplot sa katawan. Pinagmasdan niya ang babaeng nakahiga sa kama habang mapupungay ang mga matang sinasalubong ang kanyang tingin. Bahagya pa ring mataas ang temperatura ng katawan nito at namumula pa rin ang mukha senyales na hindi pa rin bumababa ang tama isiga. Nang gawin ni Knives ang unang pag-ulos ay nangunyapit sila Lane sa kanyang liig na para bang natatakot itong mahulog sa kama dahil lumangit-ngit iyon at umuga kahit yari naman iyon sa bakal. Kik Knives, dahan-dahan. Anas nila Lane na namumungay ang mga mata. Baka masira ang kama di. Marahan namang tinapik ni Knives ang kanyang balakang at ngumisi. Ang dapat mong isipin kung saan ka mahulog di. Bulong ni Knives sa punong tenga nito sabay hawak sa magkabilang hita at itinaas iyon. Yes, sir. Uwan nila Lane nang maramdaman ang pag-ulos ni Knives sa yumayanig sa buo niyang katawan. Dahan-dahan naman. Nakikiusap niyang saad bagaman halos mabaliw naman siya sa ginagawa nito. It's your fault because you chose that jerk, hinihingang na wika naman ni Knives habang patuloy ang ginagawa. Nakagat naman nila Lane ang labi dahil sa narinig. Kung alam lang nito na hindi niya ginusto ang lahat at wala lang siyang pagpipilian. Knives continued thrusting into Lane while gently massaging her breasts. He squeezed her erect nipples as he continued to thrust in and out of her wet pussy. Putya! You're so wet, T. Anas ni Knives habang napapapikit. Lane was the only one capable of driving him crazy like that. He didn't even know what it was about the woman that made him feel addicted to her. Simula pa noong una niyang nakatalk ito sa hotel at nakuha ang virginity nito, hindi na niya nakalimutan ang nakakabaliw pakiramdam na iyon. Every nerve in his body was screaming her name as if he were addicted to a high dosage of drugs. Baby, you're so beautiful. Muling anas ni Knives sa punong tenga nito. He thrust even faster into her because he felt like he was about to reach his climax. Sila Lane naman ay walang tigil sa impit na pag-iyak dahil sa matinding pagkabaliw na nararamdaman. Ni hindi niya alam kung saan kakapit ng mga sandaling iyon dahil pakiramdam niya ay masisira na ang kama sa marahas na pang-angkin sa kanya ni Knives. Ay so sad. Halinghing nila Lane habang kagatlabing nakapikit ang mga mata. Isa I'm coming D.
Maya-maya iwika ni Gneves paos at hinihingal na boses sa kamarahang binuhat ang maliit na katawan ni Lalain at pinaupo sa ibabaw niya. Esquared siya me, baby T. Utos niya sa babae. Mabilis namang sumunod si Lalain at nagsimulang kumilos sa ibabaw nito. Sa simula ay marahan lang ang paggalaw niya hanggang sa pabilis ng pabilis. Damn it. You're making me insane, baby T. Tila lasing na wika ni Gneves ng mga oras na iyon sa kanyakap ang balingkinitang baywang nito at inalalayan sa mabilis na pag-ulos. He also sucked on both of her breasts like a hungry baby. Knives visited Kneves paulit namang pagtawag ni Lalain sa pangalan ng lalaki habang hilam ng luha ang mga mata. Para siyang nababaliw na ng mga sandaling iyon at wala na siyang pakialam pa kung ano ang nangyayari sa paligid. Pansamantalang nakalimutan ni Lalain ang kinasusungang sitwasyon at pakiramdam niya ay nasa ulap siya sa piling ng lalaking pinakamamahal. Dahil sa pagod ay nakatulog si Lalain sa mga bisig ng Kneves at nang magising siya ay ganoon pa rin ang posisyon niya. Nang bumangon siya ay naramdaman niyang mayroong mali ng mga sandaling iyon. Bakit ka nandito? Kunot noong tanong ni Lalain nang makita ang gwapong mukha ng lalaki na nakatingin sa kanya at nakangisi. Nag-init ang pisngi ni Lalain ng mga sandaling iyon at kumabog ng husto ang kanyang dibdib nang may ma-realized. May nangyari ba sa tin? Umarko ang makakapal na kilay ni Kneves habang nakatingin sa babae. Don't you remember? Ikaw pa mismo ang nagmakaawa na may mangyari sa atin, dagdag pa niya na himig na nunukso. Inilapit ni Kneves ang kanyang bibig tenga nito sa kabumulong. This little mouth is so greedy. Kung hindi ko ginawa iyon, makakatulog ka kaya ng ganito kahimbing ngayon? Tama na, ani Lalain nakikiusap. Hindi siya makatingin sa lalaki dahil sa matinding hiyang nararamdaman. Pinakiramdaman ni Lalain ang kanyang katawan. Nanghihina pa rin siya at marahil ay hindi pa masyadong humuhupa ang epekto ng droga sa kanyang katawan. Ramdam pa rin niya ang paghahangad ng katawan niya na may mangyari ulit sa kanila ni Kneves, pero hindi tulad kanina. Mas nabawasan na iyon kaya naman ginawa niya ang lahat para pigilang ipakita iyon. Gusto mo ba ulit? Tanong pa ni Kneves na nakangisi pa rin. Para bang masaya ito na natutukso siya ng ganoon. Naibaon na lang ni Lalain kanyang mukha sa dibdib ng lalaki dahil sa labis na kahihiyan. Pakiramdam niya ay napakalandi niya ng mga oras na iyon kaya lihim niyang hiniling na sana ay kunin na siya ng lupa. Nag-isip si Lalain ng ibang pag-uusapan nang sa gayon ay tigilan na siya ng lalaki sa panunukso. Hanggang sa isang bagay ang naisipan niyang itanong. Kailan nga pala tayo makakaalis dito? Tanong ni Lalain. Ngayong kasama na niya si Kneves, alam niyang hindi siya pababayaan nito. Umayos naman ang upo si Kneves sa kasumeryoso ang anyo. After 3 days, anya. Kunot noong napatitig si Lalain sa kaharap. 3 days pe. Ang mga client sa lugar na ito ay pwedeng maglabas-masok kung kailan nila gusto. Pero hindi niya maaaring dalhin ang mga babae palabas kaya kailangan ko munang makausap ang isa sa mga military general, pagpapaliwanag ni Kneves. Si General Yu ang tinutukoy ni Kneves, ang isa sa mga general ng Chinese military. However, the man was out of the country and had gone to Korea, so they had to wait 3 more days to talk to him. Tinakasan naman ng kulay ang mukha ni Lalain dahil sa narinig. Kung hindi dahil kay Kneves, alam na alam ni Faye na hindi siya tatagal ang 3 araw sa impyernong iyon at bangkay na siyang aabutan ni Elijah. Maraming salamat dahil dumating ka. Salamat dahil niligtas mo ako. Taos, pusong pasasalamat niya rito. Marahang hinaplos ni Kneves ang pisngi ni Lalain sa kamatiim itong tinitigan. If you're really thankful, tell me what happened. Pinagbantaan ka ba ni Daddy? Tanong pa ni Kneves na nakapagpatigil kay Lalain. I miss you so much. Are you really thankful? Tell me what happened. Tinakot ka ba ni Daddy? Napagtanto ni Kneves na tama ang kanyang hinala nang makita niyang natigilan ang babae pagkasabi niyon. In fact, napakadali lang mahulaan ang bagay na iyon dahil alam niyang hindi makukontento ang kanyang daddy na nakaupo lang at naghihintay. Alam niyang kikilos at kikilos ito para masira sila ni Lalain, bagaman hindi niya alam kung ano ang inalok nito kay Lalain at napapayag ito sa gusto ng kanyang daddy. Isa pa, sa ugali ni Lalain at sa katigasan nito ng ulo, handa itong gawin ang lahat wag lang masaktan ang feelings ng ibang tao, kaya napaka-imposible na nag-cheat ito sa kanya habang kasal pa sila.
But during the times when he caught her and Elijah, he would admit that he was blindsided and his mind was filled with the idea that she had cheated on him. Sarkastikong umangat ang gilid ng labi ni Knives saka nagtanong, ano ang ipinangako ni Daddy sa iyo para traidurin ako? Nakagat nila Lain ang pang-ibabang labi, 10 million. Knives were blown away usai her answer. The house he gave Lalaine as compensation for their annulment was worth 80 million. But because of his daddy's isa 0 million, he was cheated out of it. How ridiculous. Sa tingin mo, di ko kaya ang isa 0 million? You rejected the compensation gave you but you want the isa 0 million from in if daddy. Hindi makapaniwalang tanong ni Knives. Pakiramdam ni Lain ay may kung ano sa kanyang sikmura na para siyang maduduwal. Aayaw ko ng pera. Nagsalubong ang makakapal na kilay ni Knives. Kung ganon ano ang rason mo para gawin to? Dahil gusto mo lang akong iwan, naniningkit ang mga matang tanong niya. Nagyuko ng ulo si Lain at bakas ang matinding lungkot sa mga mata. Nag-iisip siya ng mga sandaling iyon. Sa palagay naman niya ay may karapatan na malaman ang totoo dahil alam niyang hindi basta ang pinagdaanan nito para mapuntahan siya roon. Ang totoo di. Panimula ni Lain. What? Kunot noong tanong naman ni Knives. Sinabi niyang, naputol ang sana isasabihin ni Lain nang biglang may kumatok ng sunod sa pinto. At marahil dahil sa trauma sa lugar na iyon, kaya otomatiko siyang nagtago sa likod ng malaking sofa na nanginginig ang buong katawan. Tinungo ni Knives ang pinto sa kabinuksan iyon ng bahagya. Napakunot, noo siya nang makita ang kumakatok ay isa sa mga bantay ng facility na iyon. You guys and me. What do you need? Asik niya sa lalaki. Women Z square GS, Achfang GE, Sayin Y9, or Anshugay. Menu CA British Pound Sterling O and Fifth, C. Heisesly, Duclile. We were searching the rooms 1EI1 because someone had said that the woman we were looking for was still here and hiding, sagot naman nito. Sandaling nag-isip si Knives. Kung tatanggi siya sa gusto nito ay paghihinalaan siya nitong may itinatago. At kung papapasukin naman niya ito sa kwarto ay makikita nito si Lain. Kumunot ang noo ng bantay nang hindi sumagot si Knives sa kabakas ang mukha nito ang pagdududa. Zitian Tima. Are you hiding her? Tanong ng bantay sa sumilip-silip sa loob ng kwarto. Bahagyang inilabas ni Knives ang ulo sa nakabukas na pinto para silipin kung may kasama ang bantay at kung may iba pang tao sa paligid. Nang masigurong mag-isa lang ito ay puwersahan niyang hinila ang lalaki papasok sa loob ng kwarto at pinupuluputan sa liig gamit ang kanyang braso at sinakal iyon. Sigaw ng lalaki pero tinakpan niya ang bibig nito gamit ang palad at saka binali ang lig nito. Nang matunghayan naman iyon ni Lain, ay lalong lumukob ang matinding takot sa kanyang dibdib, lalo pangat hanggang sa mga sandaling iyon ay pinaghahanap pa rin siya. Nang masigurong wala na itong buhay ay saka ito hinila ni Knives papunta sa loob ng banyo at ihinulog sa bintana. Kasya ang isang tao sa laki ng bintanang iyon bagaman hindi maaaring gamitin upang tumakas dahil bangin ang lalaglagan. Matapos maihulog ay naghugas muna siya ng kamay bago muling bumalik kung nasaan sila Lain at mabilis itong dinaluhan. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Knives nang makitang nanginginig ang babae sa takot. Don't be scared. I'm here, pang-aalo ni Knives sa kanyakap ito ng mahigpit. Gumanti naman ng yakap sila Lain sa kahumahagulhol. Knives, wag mo akong ibibigay sa kanila pakiusap. Kumalas sa pagkakayakap si Knives sa babae sa kamasuyo itong hinawakan sa baba upang magtama ang kanilang mga paningin. At bakit ko naman gagawin yon? Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon? Tanong nila Lain na hilam ng luha ang mga mata. Knives' handsome face showed that he had a lot to say, but in the end he chose to remain silent. Sa halip ay inilapit niya ang labi kay Lain, hinalikan ang nakaawang nitong bibig. Mainit ang labi ng lalaki na sumasakop sa labi ni Lain at para bang gusto nitong ubusin ang lahat ng laway sa loob ng kanyang bibig. Ang halik na iyon ay nagdulot sa kanya ng nakakabaliw at nakakasabik sa pakiramdam. Nagtagal ang halik na iyon hanggang sa halos kapusin na sila Lain ng hininga. Nang mga sandaling iyon ay unti-unti nang pinakawalan ni Knives ang kanyang labi. Marahang hinaplos ni Knives ang kanyang pisngi habang buong suyo ni pinagmamasdan. The reason I'm here is because I miss you so much.
Matapos sabihin iyon, pakiramdam ni Gneves ay napakarupok niya. He had only seen her crying earlier, so he let himself be carried away by those tears and showed his true self. Mistulan namang nabinggi si Lalain sa narinig. Ang lakas din ng tibok ng kanyang puso na naparabang gusto nitong tumalon palabas mula sa kanyang dibdib. Ni hindi niya alam kung guni lang ba ang narinig niya o totoo. At kung totoo nga, ano naman ang ibig sabihin nito? Kunot noong pinagmasdan ni Lalain ang lalaki na bakas ang pagtataka sa magandang mukha. Ilang segundo rin siyang walang imik at nakatitig lang sa lalaki ng lakas loob siyang magsalita. Hindi ba si Gwyneth ang gusto mo? Tumaas naman ang kilay ni Gneves sa sinabi nito. At sino naman ang nagsabi sa'yo? Si childhood sweethearts kayo, di ba? Ay, isa pa, fiant mo siya at kung hindi lang siya na aksidente ay magpapakasal kayo, naguguluhan namang wika ni Lalain. Yes, we grew together, but that doesn't mean like her, marrying sagot ni Gneves. At para naman sa pagiging fiant, may rason ako kung bakit. Tila na blanko at hindi maiproseso ng maayos ang isip ni Lalain dahil sa mga narinig. Pero ang sabi nila na mahal mo siya. Napangisi si Gneves. Sino ba ang mga lintik na nagsabi niyan? Do they know me better than I do? Ibinuka ni Lalain ang kanyang bibig pero hindi siya makapagsalita. Parang bombang sumabog ang mga nalaman niya mula sa lalaki at nahihirapan siyang intindihin lahat. Sa pagkakataon namang iyon ay may napagtanto si Lalain sa ikinikilos ng babae. So, you've been acting weird with me because you think like her. Sandaling natahimik si Lalain. Paano ba niya sasagutin ang tanong na iyon na hindi ipinapahiya ang sarili? You're not, substitute. You've been acting weird with me because you think like her. Nakagat ni Lalain ang pang-ibabang labi. Narinig ko ang tawag no ng gabing pumunta ka sa abroad para kay Gwyneth. Pero bago ka umalis ng gabing iyon, lasing na lasing ka. Narinig ko mismo sa bibig mo na tinawag mo ang pangalan ni Gwyneth. Pag-amin ni Lalain. Nagsalubong ang makakapal na kilay ni Gneves sa kasandaling nag-isip. Pilit inaalala ang mga nangyari ng gabing iyon. I'm sorry, believe me, I don't remember calling her name. Maybe it was just really drunk that night so it came out of the mouth without me realizing it, but no, that doesn't mean like her. And so, left that night because her doctor called and said Gwyneth was awake. Didn't think you could misinterpret the actions, dagdag pa ni Gneves. Hindi naman nakakibo si Lalain sa mga narinig at nanatili lang na nakatingin sa lalaking kaharap. Kumilos naman si Gneves at muling ginawaran ng masuyong halik sa labi si Lalain. You have so much in your mind, but you never thought of asking me once. Sa narinig ay napanguso naman si Lalain. Pinuntahan kita no ng gabi sa Imperial Hotel at tinanong kita kung talaga bang substitute lang ang tingin mo sa akin. Huminto si Lalain pagsasalita at lumamlam ang mga matang nakatingin sa lalaki. At sinabi mong, hindi makakalimutan ni Lalain ang gabing iyon dahil matinding sakit ang ibinigay ng pangyayaring iyon sa kanya. Marahang pinisil ni Gneves ang malambot na pisngi ni Lalain at nagsalita, ikaw lang ba ang may karapatan na galitin ako? Di ba, kayo naman ang gag ng iliga na iyon ang nag-umpisa? Muli, ang puso ni Lalain na kanina pa nagwawala ay muling kumabog ng matindi. Kung ganon, hindi isang substitute lang ang tingin sa kanya ni Gneves Dawson. Nang mga sandaling iyon, parang may mga paro-parong nagsisiliparan sa kanyang sikmura. Kinakabahan din siya at nag-init ang buong mukha dahil sa mga salitang binitiwan ito. Kaya kung ganon galit ka lang ng gabing iyon kaya mo iyon nasabi, tanong ni Lalain na mas bumilis pa ang pagtibok ng kanyang puso. What else do you think? Irritableng sagot naman ni Gneves. Mas dumoble o naging triple pa yata ang bilis ng tibok ng puso ni Lalain na para bang anumang oras ay mahihimatay na siya sa sobrang kaba at excitement. Hindi ako isang substitute para sa'yo. Muling naninigurong tanong ni Lalain. Mumisi si Gneves sa tanong na iyon ni Lalain. Sa tingin mo ba, kukuha ako ng substitute na kasing tigas ng ulo mo? I'm not crazy enough to do that. Tila may tinik na nabunot sa dibdib ni Lalain ng mga sandaling iyon. Kung alam lang ng lalaki kung gaano siya nasaktan at nalungkot nang sinabi nito sa kanya ng harap-harapan na isa lang siyang substitute. Ngayon, napakagaan ng kanyang dibdib ay napakasaya ng puso niya dahil sa nalaman. Tapos ka na bang magtanong? Ngayon, ako naman, maya-maya isaad ni Gneves na nagpabalik kay Lalain sa wisyo.
Marahan nitong pinisil ang kanyang palad habang matiim na nakatitig. Walang nangyari sa inyo ng gabing iyon, tanong ni Knives. Although alam na niya ang sagot, gusto pa rin niyang marinig iyon mismo mula rito. Muling nakagat nilalain ang ibabang labi bago tumugon. Oh, wala. Ikaw lang naman ang nag-iisa, nilalain na biglang nag-init ang pisngi at punong tenga. Biglang naglaho ang agam-agam sa puso ni Knives ng mga sandaling iyon. He wanted to kiss her at that moment, but he also wanted to tease her more. Nagkunwari si Knives na galit at sinabing, ako lang. Pero bakit naalala ko noong first time natin, hindi ako ang nauna? Nanigas ang likod na lalain dahil sa sinabi nito at paglipas ng ilang segundo ay sa kanya naunawaan ang ibig nitong sabihin. Napayuko siya at nakaramdam ng matinding hiya. Ano kasi yung first time, Cody? Hindi maituloy ni lalain ang sasabihin dahil hindi niya alam kung paano sasabihin ang ganoong nakakahiyang bagay. Who did you give your virginity to? Sayo di. Nahihiyang pag-amin ni lalain. Sinabi na niya ang totoo dahil mukhang wala na rin namang siyang lulusutan pa. Naalala mo ba noong kararating mo palang galing California? Ako ang babae ng gabing iyon na pumasok sa kwarto mo kagatlabing pag-amin niya. So ikaw pala ang babaeng nag-hit and run at kumuha ng virginity ko, tanong ni Knives na may pigil ng ngiti sa labi. Gulat naman na napatingin si lalain sa lalaki. Kung ganon, alam mo na? Tumango naman si Knives sabay sabing, David, did you run away that day? Nagkuyom ang kamao ni lalain nang maalala ang gabing iyon. Narinig ko na may kausap ka sa cellphone ng araw na iyon at narinig ko ang mga sinabi mo. Muling pag-amin ni lalain. Sa pagkakataong iyon ay mahinang natawa si Knives. Kung ganon, kaya pala ito tumakas dahil sa narinig nitong mga sinabi niya sa phone call. If he had only known that Lalaine was that woman, he might have been obsessed with her from the very beginning. Walang pagsidlan ang kasiyahan na nararamdaman ni Knives ng mga sandaling iyon. Tila totoo ang sinabi ng lalaki na na-miss nga siya nito. Dahil kung hindi siya nito hinanap at naniwala na namatay siya sa car accident, ay baka hindi niya ito kasama ng mga sandaling iyon. Maya-maya ay may naalala si lalain na sinabi ng lalaki kanina. Tumingala siya sa lalaki at sinalubong ang mga mata nito. Ang sabi mo kanina first time mo rin ang gabing iyon? Really? You don't believe me? Tanong ni Knives na nakataas ang kilay. Napalunok naman si lalain sa natuklasan sa kabumulong. Kaya pala di. Anong kaya pala? Kunot noong tanong naman ni Knives na narinig pala ang ibinulong ng babae. Natutop naman ni lalain ang bibig dahil hindi niya akalain na naulinigan pala iyon ng lalaki. Ano kasi kaya pala masyadong masakit di? Nautal na ni lalain. Bahagya namang sumama ang mukha ni Knives matapos marinig iyon. Masakit? Ellis, do I hear you moaning like you're going crazy? Masakit talaga, ni lalain. Ang totoo, nagpunta pa nga ako ng ospital pagkatapos. Ang sabi ng doktor, nagkaroon daw ng sugat ang puwerta ko di. Bigla namang nakaramdam ng tensyon si Knives dahil sa pag-amin na iyon ng kaharap. Nagpunta ka ba ng emergency room? Tumango siya. Kung hindi lang sobrang sakit, di ako magpapa-ospital dahil kapos din ako sa pera ng araw na iyon. Para namang sinampal si Knives ng mga sandaling iyon. Ang buong akala pa naman niya ay magaling siya sa kama. Iyon pala ay may isang taong na ospital pa dahil hindi siya nag-iingat sa pagkilos. Hinapit ni Knives ang baywang ng babae at masuyong hinalikan sa labi. Di bale, babawi ako sayo. This time, I'll make sure you tear-aside from pleasure and not from pain di. Namamaos na wika ni Knives sa kamarahang kinarga si lalain pahiga sa malambot na kama. Namula naman ang pisngi ni lalain. Hindi pa rin masyadong humuhupa ang epekto ng droga katawan ni lalain, kaya ng mga sandaling iyon ay muling nag-init ang kanyang pakiramdam. Umahon rin sa kaibuturan niya ang pagnanasa na muli silang magniig ng lalaki. The banquet hall. Kinabukasan, sandaling ipinikit ni Knives ang mga mata sa kamuling nagdilat. Hindi safe ang lugar na iyon kung saan sila. The truth is, he wasn't comfortable in that place, but he just didn't want to let Lalaine know because he didn't want her to worry. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Lalaine na para bang isang sanggol habang nakaunan ito sa kanyang braso. Masuyo niyang pinagmasdan ang maamong mukha nito ng mga oras na iyon.
She had been obedient to him all night, but her small body had bruises and red marks left beside the all-night sex. Habang pinagmamasdan niya ang magulo nitong buhok at maamong mukha, ay muli niyang naramdaman ang pagkabuhay ng kanyang pagkalalaki. Mahinang natawa si Knave sa sarili. Hindi talaga niya alam kung anong klaseng gayuma ang ipinainom nito sa kanya, kaya baliw na baliw siya rito. Hindi mapigilang bigyan ni Knaves ng magaan na halik ang kiss sa blue lips nito bago dahan-dahang bumangon sa kama. He went straight to the bathroom and then took a shower, and after half an hour, he came out in a bathrobe. Eksakto namang may kumatok sa pinto ng kanilang kwarto, kaya bago buksa ay ibinalot muna niya ng makapal na comforter si Lalain nang sa gayon ay hindi siya mamukhaan ng mga bantay. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo sa labas niyon ang staff ng Hidden Palace at inabot sa kanya ang kulay black at gold na invitation letter. Saksi in Japanese yans ng Jin Usei, NSEE and Yauking Def a degree ng B.E.G.C. S.J. ng Gi-Yuchdo. Mr. The Hidden Palace invites you to dinner tonight. Please don't be late, anang staff sabay abot ng invitation letter at maskara na kulay puti at itim. Okay, sagot naman ni Knave saka inabot ang mga iyon at isinara ang pinto pagkatapos. Nang magising si Lalain ay kaagad naman niyang nakita ang invitation letter na nakapatong sa center table. Si Knaves naman ay nakaupo sa sofa habang naninigarilyo at mayroong hawak na cellphone. Nang makitang gising na ang babae ay tumayo si Knaves at nilapitan ito saka hinalikan sa labi. Good morning, T. Bati niyang nakangiti. Nahihiya namang gumanti ng pagbati si Lalain. Good morning din ni. Hindi siya sanay na ganoon sila kasweet ng lalaki sa isa't isa. How's your sleep? Nakatulog ka ba ng maayos? Marahang umiling si Lalain. Hindi masyado, anya. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil naririnig niya ang ingay na nagmumula sa katabi nilang kwarto. At hindi lang yon basta ingay kundi pagmamakaawa ng babaeng pinahihirapan. I see, tumatango-tango sa ad ni Knaves. Don't worry, we'll soon be leaving this hell. Marahang tumango si Lalain bilang sagot. Para saan yan? Usisa niya pa nang makita ang invitation letter na nakapatong sa center table. May dinner party mamayang gabi sa Hidden Palace. Lahat ng gold card member ang imbitado, paliwanag ni Knave sa kanaupo sa tabi ng babae at niyakap sa baywang. Namutla ang mukha ni Lalain sa narinig. Pupunta tayo. Yup. We need to go, ani Knave saka pinagmasdan ang katabing babae na may bahid ng takot sa magandang mukha. This event is exciting for gold card clients because each woman is a commodity. When the host gives the signal, the men will take the women they want. Each woman can have multiple sex partners. They can also switch partners if they want. In other words, it's like group sex. Hindi na sinabi pa ni Knaves kay Lalain na kung minsan, ang mga babaeng iyon ay namamatay dahil hindi kinakaya ang hirap. Lalo na kapag iisang babae lang ang gusto ng bawat kalalakihan. Mas lalong tinakasan ang kulay ang mukha ni Lalain. Sino namang baliw ang gagawa ng ganoong kahayupan? Pero dahil nga nasatch na sila, alam niyang hindi imposible ang ganoon sa bansang iyon. Natatakot ka ba? Tanong ni Knave sa babae nang mapansin ang mukha nito. Siyempre natatakot si Lalain, lalo pat hindi nila alam kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Pero dahil ayaw niyang mag-alala si Knaves, kaya naman itinago niya ang takot na nararamdaman. Pilit na ngumiti si Lalain sa katumingin sa mga mata ng lalaki. Hindi basta kasama kita. Masuyong hinaplos ni Knaves ang buhok ni Lalain at sinabing, Our contact arranged, it just don't leave my side. Nagliwanag ang mukha ni Lalain nang marinig ang salitang contact. Ang ibig mo bang sabihin, yung tutulong sa tin para makalabas sa lugar na ito? Yes, si General Yu. However, General Yu was only a subordinate of a higher-ranking military officer, so he couldn't just send someone out of that country without orders from his superiors. That's why General Yu thought of staging the escape on the night of the event because security wasn't too tight. Kinuha ni Knaves ang maliit na balisong at inabot kay Lalain. Iyon lang ang tanging armas na naipuslit niya dahil masyadong mahigpit ang security sa lugar na iyon. Just in case, ani Knaves na kaagad namang kinuha ni Lalain. Isinandal ni Lalain ang ulo sa matipunong dibdib ng lalaki sa katumingala at pinagmasdan ito.
Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging sagabal sa'yo. Napangiti naman si Knave sa narinig. Alam niyang hindi lang matigas ang ulo nito, kundi matapang din kung hindi, bakit ito nagtagal sa impyernong iyon. She's like a wildflower that, whether it rains or shines, still stands. As long as there is a patch of soul and sunlight, she will continue to bloom. At ang mga katangiang iyon ng babae ang mas kaakit-akit kaysa panlabas nitong anyo na gusto niyang siya lang ang nakakaalam. Lalaine D. Masuyong pagtawag niya sa lalaki sa kamarahang pinisil ang malambot nitong pisngi at masuyong hinalikan sa labi. I'll promise, I will do everything to bring you back to the Philippines, T. Pagsapit ng gabi ng dinner, mahigpit ang pagkakakapit nila Lain sa mga braso ni Knaves nang pumasok sila sa banquet hall ng Hidden Palace. Sa lahat ng mga naroon sa party ay magkakapareho ang suot. Coat and tie para sa mga kalalakihan at white gown naman para sa mga kababaihan. Lahat ay mayroong suot na maskara, kaya bawat isa ay nakatago ang mga mukha. At bagaman pare-pareho ang suot ng mga kababaihan, magkakaiba naman ang hugis ng katawan ng mga ito. When Lalaine and Knives arrived at the banquet hall, the two attracted attention. Knives, who were tall and had a muscular build, stood out from the men. Lalaine, who was of average height and had a slender body, also attracted attention from the men. The two looked very attractive as they walked through the large banquet hall. Sa kabutihang palad, dahil nakamaska ay walang kahit sinong nakakilala kay Lalain ng gabing iyon. Maya-maya, isang matabang lalaki na maskara ang lumapit sa dalawa at padasko na dinuro si Lalain. He nedidin hu home. Dutch British pound sterling o. Hey! What's your number? Tanong nito kay Lalain. At dahil hindi nakakaintindi ng Mandarin si Lalain ay si Knaves ang nagsalita. The GIU British pound sterling is get away from me. Mariin niyang utos sa lalaki sa kapinukol ito matalim na tingin. The two exchanged sharp glances for a moment until the fat man backed away and left, filled with shame. Matapos niyon ay binalingan ni Knave si Lalain na noon ay nanlalamig ang mga kamay na nakakapit sa kanyang braso. Don't be afraid. Hinding-hindi ko hahayaang mapahamak ka. I will never give her up. Don't be afraid. Hinding-hindi ko hahayaang mapahamak ka. Marahan namang tumango si Lalain saka mahigpit na kumapit sa mga braso ni Knaves. Ilang sandali pa, pumailan lang sa paligid ang isang classical music. Ang host ng party ay nag-arrange ng paunang sayaw para mabuhayan ang mga naroon sa party. Isang grupo ng magagandang babae at lalaki ang nagpunta sa gitna at sumayaw. Subalit hindi lang iyon basta sayaw kundi isang malansang sayaw. Wala na ring mga saplot ang mga ito at kung titingnan ay parang mga lulong ito sa droga. Napisil ni Lalain ang braso ni Knaves dahilan para mapatingin siya sa babae. Ang mga ganitong eksena ay normal na lang para kay Knaves at walang epekto sa kanya, subalit alam niyang para kay Lalain ay abnormal ang ganoon. Inangat niya ang mga kamay at tinakpan ang mga mata nito saka bumulong sa mga tenga. Close your eyes if you can't bear it, T. Sinunod naman ni Lalain ang sinabi ng lalaki. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Nang matapos ang sayaw ay saka naman in-announce ng host na nag-umpisa na ang party. Sinabi rin nito ang rules sa party na iyon na hindi naman maintindihan ni Lalain dahil sa wikang Mandarin. Inilibot ni Knives ang paningin sa kabuuhan ng banquet hall. Sa unang tingin ay mistulan itong ordinaryong banquet hall, pero ang lugar na iyon ay napapalibutan ng mga kwarto na walang mga pinto. Napag-aralan na ni Knaves ang structure ng lugar na iyon kaya alam niya kung saan sila dapat magpunta. Let's go, maya-maya isaad ni Knaves kay Lalain. Humawak kang mabuti at huwag kang bibitaw. Paalala pa niya sa babae sa kahinila ito papunta sa isang sulok ng hall kung saan may secret corridor na siyang pinaka-safe sa lahat ng lugar. Sa secret corridor din ang meeting place ni Knaves at ni General Yu kaya sinamantala nila ang nagkakagulong mga tao sa banquet hall saka tumalilis. Nang makarating sa koridor ay mahigpit na niyakap ni Knaves ang babae saka masuyong hinalikan ito sa labi. Maghintay lang tayo sandali. Parating na si General Yu, pagpapakalma ni Knaves kay Lalain dahil alam niyang natatakot ito ng mga sandaling iyon. 0 tandang bawas 0-0, habang nakakubli sa lugar na iyon ay saring pag-iyak, pagdaing at pagmamakaawa ang naririnig ni Lalain sa paligid.
Mistulang naging literal na impyerno ang lugar na iyon para sa kanya. Marahil kung hindi niya kasama si Knives, baka nabaliw na siya sa mga nangyayari roon. Sa lugar na iyon, ang mga babae ay para lang isang gamit na pinagpapasapasahan ng mga anmal na lalaki. Namuo ang galit sa dibdib ni Lalain para sa mga lalaking naroon at para na rin sa may-ari ng lugar na iyon. Lihim niyang ipinagdasal na sana ay makaalis na siya sa lugar na iyon nang sa gayon ay maisuplong niya ang lugar na iyon sa mga kinaukulan. After about 15 minutes, General Yu finally arrived. Like Knives, he was also wearing a coat and tie and a mask, and the only thing Knives could recognize the man was the dragon tattoo on his right hand. Mr. Dawson, please follow me, saad nito na fluent sa salitang English. Nauna na ito sa kanila na mabilis namang sinundan ni Knives habang hawak sa mga kamay si Lalain. Nang makalabas sa secret corridor, doon na pagmasdan ni Lalain ang totoong nangyayari sa paligid. Mayroong 3 o 4 na lalaking hinahabol ang isang kawawang babae. Punit-punit na ang white dress nito at umiiyak habang tumatakbo sa mga kalalakihang iyon. Pero sa kasamaang palad ay naabutan ito ng mga sandaling at pabatong isinalya sa sahig. Sumisigaw ito at humihingi ng saklolo, subalit kalaunan ay pahina ng pahina ang boses nito hanggang sa tuluyang naglaho. Mariing napapikit si Lalain at ipinagpatuloy ang pagsunod kay Knives patungo sa kung saan. Mahigpit ang hawak nito sa kanya, kaya naman bahagyang kumalma ang dibdib. Knives and General Yun walked quickly, oblivious to the chaos happening around them. Pinilit ni Lalain na huwag tumingin sa mga nagkakagulo, subalit muli, isang babaeng hubot-hubad ang nakita niyang tumatakbo at duguan ang pagitan ng mga hita. Kinalagkad dito ng lalaki at nilampasan sila, subalit habang nagpupumiglas ay naghubad ang maskara nito. Ganoon na lang ang pagkasindak ni Lalain nang makitang si Lu F. iyon. Ang may edad na babaeng nagbabantay sa kanya noon sa residence ni Elijah. Bagaman nahintakutan si Lalain, hindi siya huminto sa paglalakad at hinayaan lang ang mga ito. Dahil alam niyang sa oras na mahuli silang tumatakas, ganoon din kamiserable ang mararanasan niya. Hindi niya hahayaang masira at mapunta sa wala ang mga paghihirap ni Knives para pumunta sa lugar na iyon at tulungan siya. Isa pa, nakipagsabuatan si Lu Effie kay Faye, kaya napunta siya sa Hidden Palace, kaya naglaho ang simpatsya niya para rito. Maya-maya pa'y nanlaki ang mga mata ni Lalain nang maramdaman niyang may humawak sa kanyang paanan at pinigilan siyang maglakad. Napatda siya nang makitang si Lu Effie iyon na duguang nakalapag sa sahig. Nang SEC, nang gasi. Please, help me, pagmamakaawa ni Lu Effie sa kaniki let me go, pagpupumiglas ni Lalain at pilit binabawi ang paa niyang hawak nito. Otomatikong nagliwanag ang mga mata ni Lu Effie nang mabusesa ni Lalain ng mga sandaling iyon. Miss, help me T. Nakikiusap nitong saad. Kaagad namang napansin ni Knives na huminto sa paglalakad si Lalain, ay nilingon niya ito at nakita niyang hawak ng isang babae ang paa nito. Nang oras ding iyon ay si General Yu na ang umabante at sinipa ang kamay ni Lu Fa na nakakapit sa paa ni Lalain. Dahilan para makakuha iyon ng atensyon mula sa mga security personnel. Hurry up, ani General Yu na bahagyang kinabahan nang mapatingin sa mga security personnel na nakatingin sa direksyon nila. Nang mapagtanto naman ni Lu Fa na wala siyang pagsangtulungan ni Lalain ay malakas siyang sumigaw. Si British Pound Sterling o GC ning the Japanese Yens ni Shaibai King squared si in. This little girl is pure beauty. Namutla si General Yu dahil sa narinig. Ang mga katulad ni Lalain ay talagang tipo ng mga banyaga sa lugar na iyon, kaya alam niyang kung hindi sila makakaalis at madadamay siya at maaaring maparusahan ng nakatataas. Sa isang iglap, nagsilapitan ang grupo ng kalalakihan at tumingin sa direksyon ni Lalain at Knives. Puno ng pagnanasa ang mga ito na parabang mga asong ulol na nakakita ng pag-aagawang buto. Nang makita ni General Yu ang masama nilang lagay ay binalingan niya si Knives. Mr. Dawson, you have to give that woman to them or we'll be in trouble. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Lalain at nanginginig ang buo niyang katawan sa matinding takot. Pero mahigpit siyang hinawakan ni Knives sa kamay ay mariing sinabi na, no. I will never give her up. But if you don't give her up, we'll die too. There are too many of them and we can't handle them if we fight, jit pa ni General Yu. The reason General Yu said that was because his only mission was to get Mr. Dawson out of that place and avoid any trouble.
Besides, that place belonged to Apat, Star General, and he had no intention of opposing it. Habang nag-uusap ang dalawa, napapaligiran na ang mga ito ng mga kalalakihang hayok na hayok. Nakangisi ang mga ito habang nakatingin kay Lalain na noon ay naninigas na ang katawan dahil sa matinding takot. Sandaling nag-isip si Knives. Lihim niyang ipinangako sa sarili na hindi niya hahayaang mapahamak si Lalain at makuha ng iba kahit pa ikamatay niya ang bagay na iyon. If you lose her, I will take your life. Jenny Rule sa party na iyon ay kung sino ang unang makakuha ng babae ay siya na ang nagmamay-ari nito. Ang mga kalalakihang nakapalibot kay Knives at Lalain ay may nakakahilakbot ang mga anyo habang nakangisi. Tila mga uhaw na hayop na naghihintay makasipsip ng sariwang dugo. Singed, o angigs g isiyo, Japanese yens and say, nang brother, good things are meant to be shared, anang lalaki na may malaking tiyan sabay hila sa kamay ni Lalain. Naging mabilis naman ang pagkilos ni Knives at kaagad hinila si Lalain para ikubli sa kanyang likuran. By Yan say. Don't touch her, banta niya rito. Sandaling natahimik ang paligid dahil sa pagbabantang iyon ni Knives. Iyon kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may pumalag sa grupo ng mga kalalakihang iyon na magkakaibigan pala. Lumapit ang isang lalaki na may malaking pangangatawan. Why Japanese yens? Umen Judith Likvethdi, by the Japanese yens and viri, hey brother. We're all here to have fun. Don't be angry, anang lalaki sabay ande ng suntok kay Knives. But it seemed Knives had already expected the man's attack because he quickly grabbed the fist without even leaving his position. The interest of the man in front of him was piqued by Knives' action. They did not expect that such an elegant man also had some fighting skills. Gayunpaman, gaano man siya kalakas o kahusay, hindi niya kayang labanan ang 5 lalaki ng mag-isa. Kaagad na pumorma ang 5 kalalakihan at naghanda na para sugurin si Knives, kaya naman mabilis niyang ibinigay si Lalain kay General Yu at sinabing, if you lose her, I will take your life, mariin niyang banta sa General. Bigla namang kinilabutan si General Yu sa sinabi nito. Ang totoo'y gusto na sana niyang ibigay na lang ang babaeng iyon nang sa gayon ay makaiwas sa gulo. But when he saw Knives Dawson's terrifying eyes, he could do nothing but nod. Subalit nang marinig iyon ni Lalain, ay mas hinigpitan niya ang kapit sa mga braso ni Lalain. Ayaw niyang iwan ang lalaki dahil natatakot siyang baka may mangyaring masama sa lalaki, lalo na't marami ang kalaban nito. Isa pa'y kasalanan din niya kung bakit ito nasangkot sa gulong iyon. Aayaw ko di. Pagtutol ni Lalain. Ayaw kong umalis, dito lang ako, pagpupumilit ni Lalain ang nag-umpisa ng tumulo ang mga luha. Don't worry, masuyong saad ni Knives saka pinunasan ang luha ni Lalain na naglalandas sa pisngi. Susunod ako sa inyo. We'll get out of this hell together, promise. Magsasalita pa sana si Lalain nang bigla siyang hilahin ni General Yu palayo sa komosyon na iyon. At para kumalma ang babae ay sinabi niyang, don't worry, guns are prohibited inside the hidden palace. I know he can fight those men with physical strength, ani General Yu pampalubaglub. Kanina, nang saluhin ni Knives Dawson ang hindi inaasahang suntok at madepensahan ang sarili ay nagpapatunay na mahusay ito sa martial arts. At iyon ang dahilan kung bakit nasabi ni General Yu ang mga bahay na iyon. Kahit na narinig pa iyon ay hindi pa rin humupa ang matinding takot at kaba sa dibdib ni Lalain dahil sa pag-aalala. Alam niyang dehado si Knives ng mga sandaling iyon pero nagpaiwan pa rin ito para sa kanya. Paano ngayon kakalma ang kanyang loob gayong nasa tiyak na kapahamakan ang buhay ng lalaking pinakamamahal? Samantala, tila naubusan na ng pasensya ang 5 kalalakihan dahil nakita ng mga itong pinatakas ni Knives ang babaeng gusto nila. Isa-isang sumugod ang mga ito subalit bago pa makalapit ay inundayan na ng malakas na sipa ni Knives ang isa. Tinamaan ito si Kimura kapag napaatras ito at namilipit sa sakit. Ang isa naman na akmang sisipain siya, ay mabilis niyang nahawi ang paa at siniko ito sa mukha. Napaatras din ito at nasapo ang dumudugong ilong. The next attacker was the man with a large build who picked up Knives and threw him to the floor. Knives were not expecting that attack so he writhed violently. Nakahanap naman ng pagkakataon ang 4 na lalaki para sumugod kay Knives na kasalukuyang nakahandusay. Subalit hindi nagpabaya si Knives saka mabilis na tumayo at kaagad siyang naghanda sa pagsugod ng mga ito.
The six men exchanged punches and kicks. They didn't expect Knives Dawson to be so good at fighting. Little did they know that Knives was an expert in Muay Thai and a black belt in Taekwondo. Walang kaalam-alam si Knives at ang iba pa na ang lahat ng eksena sa banquet hall ay napapanood ng lahat sa isang malaking monitor. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang kasalukuyang nanonood at napukaw ang interes niya sa kaganapang iyon. Bring the camera closer to that woman, malumanay na utos nito sa tauhan. Gusto niyang malaman kung anong klaseng babae ito para mag-away-away ang mga kliyente niya. Zhuxidnes Japanese Yens ng, okay, Mr. Zhao, anang tauhan ni Mr. Zhao. Nang mailapit ang kamera sa babaeng pinag-aagawan ng mga kalalakihang iyon ay masusing pinagmasdan ni Mr. Zhao. Dahil kalahating mukha lang ang natatakpan ng maskara, ay kitang-kita niya ang magaganda nitong mga mata at maninipis na labi. Biglang bumilis ang paghinga ng matanda habang nakatingin sa screen at umuusal ng isang pangalan. Mei Di. Habang nakatingin si Mr. Zhao sa mukha ng babaeng nasa malaking screen at biglang nag-flash sa kanyang isipan ang isang cute na batang babae. Magkahawig na magkahawig ang mga ito. Ilang sandali pa'y binalingan niya ang tauhan. Dalhin niyo ngayon din ang babaeng iyan sa akin, utos niya sa tauhan na wikang Filipino. Samantala, patuloy nakikipagbuno si Knives sa 5 lalaki, at mahirap mang paniwalaan, bagaman ilang suntok at sipa na rin ang natamo niya ay hindi pa rin siya natatalo ng mga ito. Pero aaminin niyang pagod na rin siya ay iniinda ang sakit ng katawan. Iyon naman ang kauna-unahang pagkakataon na nakaharap ang 5 lalaki ng ganoon kalakas na kalaban na hindi nila matalo-talo. Hindi nila alam kung tao pa ba ito o halimaw dahil tila hindi man lang ito tinatablan ng kanilang mga atake. Maliksi din itong kumilos kaya hindi nila ito basta-basta natatamaan. Ilang sandali pa ilang mga tao ang naroon ang nagkatinginan ng makahulugan at bigla-biglang humugot ng balisong na nakatago sa kanilang mga belt. Hidden Palais strictly prohibits the carrying of any type of deadly weapons such as guns and knives. Hidden Palais has been in business for a long time and has always valued their reputation, so they do not want to be tarnished beside the death of their client. Kaya ang ibig sabihin lang yon, ang mga taong may dalang balisong ay inupahan ng palihim. The next moment, the men holding knives approached Knives and stabbed him, but 2 men in black appeared in front and defended him. The 2 men in black had iron hands, which was where the enemy's knife hit. Based on their skills, it could be said that the 2 men were first-class mercenaries. Knives hired those 2 and didn't just rely on General Yu. Hinayaan na ni Knives na ang mga ito na ang makipaglaban sa mga kalalakihang iyon at saka tinungo niya ang direksyon kung saan nagpunta sila Lain at General Yu. Pero ganoon na lang ang galit niya nang makitang nag-iisa na lang si General Yu. The Black Emperor, Mr. Zhao. Nanlilisik ang mga mata at masama ang itsura ni Knives habang naglalakad papalit kay General Yu. Walang sabi-sabing sinakal niya ito tinitigan ng mga matang nag-aapoy. Where is she? Mariin niyang tanong kay General Yu na noon tila nagulat sa ginawa niya. Unti-unting nangingitim ang buong mukha ni General Yu, senyales na kinakapos na ito ng hininga. I don't know. As she suddenly disappeared from Ihai's side, nahihintakutang sagot naman ng General. It hasn't been 15 minutes since I left her to you. Galit na saad ni Knives sa lalaking halos nangingitim na ang buong mukha dahil kinakapos na ng hininga. General Yu was terrified as he looked into Knives' burning eyes. Although he was a general, he only got that position because of money and connections. So when it came to combat, he knew he was no match for Ken Dawson. Dahil alam ni General na handa siyang patayin ni Knives Dawson, ay nag-isip siyang mabuti kung saan napunta ang babaeng hinahanap nito. Maya-maya ay napatingin siya sa kamera na nagkalat sa banquet hall at nagkaroon siya ng idea kung nasaan ito. And maybe Mr. Zhao has something to do with it, sagot ni General Yu na halos mapugto na ang hininga sa pagsasalita. Natigilan si Knives sa narinig. The Black Emperor, bulalas niya. Yes. Mr. Zhao is the owner of this place. I know the ins and outs of this place. I can accompany you to his place. Sa wakas ay binitiwan ni Knives ang General na halos mamatay-matay na dahil sa kakakusan ng hingi.
Matapos niyon ay sinenyasan ni Gnaves ang isa sa mga taong inupahan niya. Ihinagis nito sa paanan niya ang isang kutsilyo na kaagad naman niyang dinampot. Lead the way, pasigaw na utos ni Gnaves sa general saka itinutok ang hawak na kutsilyo sa tagiliran nito. Natataranta namang sumunod ang general saka nauna nang maglakad patungo sa isang hallway na ngayon lang nakita ni Gnaves. Sobra-sobra ang pag-aalala niya kay Lalain ng mga sandaling iyon. Lihim niyang dasal na sana iligtas si Lalain dahil hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama sa kanya. Sa kabilang dako, dinala si Lalain ng dalawang lalaki sa isang malaking kwarto. Nakasalampak siya sa sahig at bago pa siya makapagsalita, ay bumungad sa kanya malalaking monitor screen na nakapalibot sa buong kwarto, na kung saan malayang napapanood ang lahat ng kaganapan sa buong banquet hall. Ilang sandali pa ilumabas na si Mr. Zhu na nakasuot ng mask, subalit iba sa lahat ang mask na ito dahil kulay gold iyon at ang buong mukha nito ang natatakpan. Pinalabas nito ang mga tauhan kaya naiwan lang silang dalawa nito sa loob ng kwartong iyon. May di. Usal ni Mr. Zhu na biglang naging malamyos ang boses. Nilapitan niya ang babae at dahan-dahang tinanggal ang mask nito. He had only seen half of her face on the big screen before, but it already bore a strong resemblance to Mimi. What if he could see her whole face? It might look like replica. Did you create this place? Nahihintakutang tanong ni Lalain sa matanda. Yes, sagot nitong walang paligoy-ligoy. Oh, what do you need from me? Dilgev, did you bring me here? Lakas loob na tanong ni Lalain sa kaharap. Mahinang tumawa si Mr. Zhou. Because I'm very interested in you. Sagot ni Mr. Zhu na may matatalas na mga mata sa ilalim ng suot na maskara. Your body is so young and looks so healthy. Nanginig ang buong katawan ni Lalain sa narinig. Pakiramdam niya ay kakatayin siya nito anumang oras. Naninigas ang kanyang katawan at nahihintakutang nakatingin lang sa matanda. Maya-maya ay muling nagtangka si Mr. Zhu na tanggalin ang maskara ni Lalain, subalit kasing bilis ng kidlat na hinugot ni Lalain ang kutsilyong itinago niya at sinaksak sa dibdib ang matanda. Sa isang iglap, bumulwak ang dugo ng matanda sa kanyang harapan. Mr. Zhu did not expect Lalain's attack. He did not have any bodyguards with him at that time, so it was a good opportunity for the woman to escape. Sinamantala ni Lalain ang pagkakataon. Mabilis siyang tumayo at tumakbo sa papunta sa pinto na halos tumalo na ang puso dahil sa matinding kaba at takot. Galit naman na sumigaw si Mr. Zhu mula sa kanyang likuran. Zhu Zes, CN. Catch the woman. Ni hindi pa niya nakikita ang buong mukha nito kaya hindi ito maaaring makatakas. Dahil na natandaan ni Lalain ang pasilyo, kung saan sila dumaan kanina ay doon din siya nagtungo ng mga sandaling iyon. Subalit dahil alam ng mga bodyguards ng matanda ang pasikot-sikot ng lugar, ay alam ng mga ito kung saan siya hahanapin. Nang mabistahan ni Lalain na nasa likuran na niya ang mga bodyguards na humahabol ay nagpanik siya. At dahil walang bagay na maaaring niyang pagtaguan, sa madilim na sulok siya ng pasilyo nagtago. Maya-maya pa'y magkakasunod na yabag ng paa ang naulinigan ni Lalain. Pakiramdam niya ay lalabas ang kanyang puso sa kanyang lalamunan dulot ng matinding kaba ng mga oras na iyon. Tinatakpan din niya ang kanyang bibig ng palad sa takot na baka mapatili siya dahil sa matinding takot. Ilang sandali pa'y mga tunog ng mabibilis na hakbang ang narinig ni Lalain patungo sa pinagtataguan niya. Ihinanda niya ang sarili sa maaaring mangyari saka itinaas ang hawak na kutsilyo. Nang malapit ng matunton ng mga humahabol kay Lalain kung saan siya nagtatago, bigla-bigla ay isang tao ang humawak sa kanyang pulsuhan at hinila pasubsob sa matipunong dibdib nito. Kahit hindi pa nakikita ni Lalain ang mukha ng taong iyon, amoy pa lang nito ay kilalang-kilala na niya. Biglang naglaho ang matinding takot na nararamdaman niya at kumalma ang buo niyang katawan habang nakayakap sa lalaki. It's me, D. Bulong ni Gnaves sa kanyang tenga. Nang sumunod na segundo, pinunit ni Gnaves ang lailaya ng suot na gown ni Lalain na may bahid ng dugo saka hinapit ang hita ni Lalain at ipinulupot sa kanyang baywang. Matapos niyon ay hinalikan niya ang babae ng mapuso. Kung titingnan ang dalawa, parang ordinaryong couple lang ang mga ito na gumagawa ng intimate moment. Patuloy na naghahalughog ang bodyguards ni Mr. Zhao sa pasilyong iyon, subalit isang lalakit babae lang ang nakita niyang gumagawa ng malaswa,
at ang eksenang iyon ay normal lang lalo't hindi pa tapos ang event sa Hidden Palace. Sinigi Saiki is squared sidens. Nothing as usual in Area T, saad ng bodyguard sa walkie-talkie pagkatapos ay umalis na. Nang makitang wala na ang guards ay doon lang kumalas ang dalawa. Masuyong ginagap ng palad ni Knives ang maliit na mukha ng babae at sinabing, I thought I would never see you again. Ani Knives na puno ng pag-aalala ang tinig. Sumuwaw naman ang luha sa mga mata nila Lain ng mga sandaling iyon sa kaginagap masuyong hinawakan ang kamay ni Knives na nasa pisngi niya. Aakala ko may nangyari ng masama sa'yo. Mabuti naman at okay ka lang ni. Let's go. Kailangan nating umalis na lugar na to, anang Knives sa kamasuyong umiti kay Lain. Marahan namang tumango sila Lain. Sage T. Magkahawak kamay na lumabas ang dalawa sa pinagtatyagaan, at dahil matalas ang memorya ni Knives, pagdating sa mga pasikot-sikot ay kaagad niyang matunton ang tamang daan palabas sa lugar na iyon. Nagtungo siya sa meeting place kung saan kasalukuyang naghihintay si General Yu. Gulat na gulat naman si General Yu nang makitang buhay pa sila Lain at walang anumang sugat. Come on, let's not waste any more time. We need to get out of this place before we get caught. You have a wand. Jens dalawa ay ligtas na nakasakay sa military car na pagmamay-ari ni General Yu. May kasama pa ang mga itong dalawang sundalo na pawang tauhan ng general para matiyak ang kaligtasan ng dalawa. Habang palayo ng palayo ang kinalululang kotse sa Hidden Palace ay bagahagya kumalma ang dibdib nila Lain. Isa pa'y mahigpit ding hawak ni Knives ang kanyang kamay na para bang ayaw siyang mawala sa kanyang tabi. Si General Yu ay nakaupo sa driver's seat subalit napansin ni Knives na panay ang lingon nito kay Lain at para bang nag-aalinlangan kung sasabihin o hindi ang nais. If you have something to say, just say it, ani Knives sa General. Miss, I hope you will never come to China again, ani General Yu. In China, the Black Emperor will still be a little wary. Mayroon kasing usap-usapan na si Mr. Zhu ay mahilig mangolekta ng mga internal organs ng mga batang babae at dalagita. Nang marinig naman nila Lain ang pangalang Mr. Zhu ay muling nanumbalik sa kanya ang nakakatakot na anyo nito kanina. Na kung titigan siya ay para bang gusto siyang katayin at pagpira-pirasuhin. I will never return to this country ever again, sagot naman nila Lain na nahihintakutan. Kahit patayin pa siya ay hindi na siya muling babalik pa sa mala-impyernong bansa na iyon. Hindi kahit kailan. Nang marinig naman ni Knives ang pangalan ni Mr. Zhou ay napakunot noo siya. Is Mr. Zhou connected to the Research Institute? Tanong niya kay General Yu. I don't know. But from what I know, Mr. Zhou has many businesses. And he has enough wealth to compete with the big companies in China. That's why he has strong ties with the 5-star general. Nang marinig iyon ay biglang pumasok sa isipan ni Knives ang investigasyon niya tungkol kay Ila na pinainom ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng mental hospital. Malakas ang kutob niyang may koneksyon si Mr. Zhu at ang Research Institute na iyon sa bawat isa. But Mr. Zhou, known as the Black Emperor, is difficult to identify because no one knows his true identity. You should not underestimate Mr. Zhu's influence because he also has connections in the Philippines. That's why you need to return to your country as soon as possible, muling sabi pa ni General Yu. Hindi sumagot si Knives sa halip ay tumango lang siya sa lalaki sa kamarahang pinisil ang palad nila Lain na hawak-hawak niya. Masuyo siyang umiti at bumulong, don't worry. Akong bahala sa lahat. Di ko hahayaang mapahamak ka. Habang nasa biyahe ay nagring ang cellphone ni Knives. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag ay si Liam iyon kaya naman mabilis niyang sinagot. Mr. Dawson, nakahalata si Elijah Montenegro na may sumusunod sa kanya kaya ngayon ding tanghali ay bumalik na siya sa China. He should have landed Githey now, pagbabalita ni Liam sa kabilang linya. Okay, I got it T. Nang marinig nila Lain ang pangalan ni Elijah, ay nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa at kaagad na nagtanong, bumalik na ba si Elijah sa China? Saad naman ni Knives sa mapait na tono. Gusto mo na bang makasama siya? Nanunuyang tanong ni Knives na bakas ang matinding selo sa tinig. Hindi naman sa ganoon. Di bale, gumawa siya ng malaking krimen sa China at in-extend pa sa Pilipinas. Do you think the National Bureau of Investigation and Interpol will just let him roam around? Wika ni Knives kay Lain.
Bago siya pumunta sa China ay nagpunta muna siya sa Elbis para imbestigahan si Elijah Montenegro. Sa Pilipinas ay wala itong kahit anong criminal record at maganda ang family background nito. Pero nang lumapit siya sa international police ay doon niya nalaman ang tunay na pagkatao nito. His real name is not Elijah Montenegro but Desvin Wong. He is half Chinese and half Filipino who grew up in China and later settled in the Philippines. However, when his mother died and his father got a new wife, he experienced mistreatment and was deported to the Philippines with no one he knew. Iibig sabihin na niyan, hindi na siya makakabalik sa Pilipinas kahit kailan, tanong nila Lain. Iyon ang bagay na inaalala niya ng mga sandaling iyon. Sumama ang mukha ni Gnave sa narinig. Bakit ba nag-aalala ka pa rin sa taong may kagagawan kung bakit napahamak ka? Iritabling tanong ni Gnave sa kabinitiwan ang kamay nila Lain na hawak niya at ibinaling tingin sa labas ng bintana. Napanguso sila Lain. Alam niyang sa tiwing binabanggit niya ang pangalan ni Elijah, ay nagbabago ang mood ni Gnave. Mamimisinterpret kasi nito ang lahat ng mga sinasabi niya kapag si Elijah ang pinag-uusapan. Hindi naman ako nag-aalala sa kanya, mahinang tura nila Lain. Ang gusto ko lang, maparusahan na siya sa lalong madaling panahon. Nang marinig iyon ay lumambot naman ang ekspresyon ni Gnave sa kakalmadong nagsalita, at least, di ka kasing tanga katulad ng iniisip ko, nang aasar na sagot niya. Namula naman ang mukha nila Lain dahil sa pang-aasar na iyon ng lalaki. Kung sa bagay, simulat sa pool ay ganoon na ito magsalita. Hindi pa ba siya nasanay? Palihim na lang nangumuso sila Lain at itinago ang pagtatampo. Maya-maya ay dumaan sa malubak na kalsada ang kanilang sinasakyan dahilan para hindi sinasadyang tumilapon sa kandungan ni Gnave. Mabuti na lang ay naitukod niya ang palad sa dibdib nito at kaagad naman siyang nasalo. Ngunit lubos na ipinagtaka nila Lain nang makitang nalukot ang mukha nito nang mapahawak siya sa dibdib nito. At pag-angat niya ng palad ay may bahid iyon ng kulay pulang likido. Nanlaki ang mga mata nila Lain sa kanamutla ang mukha sa nakita. May sugat ka, bulalas nila Lain. It's okay. Minor injury lang yan at di ka dapat mag-alala, kalmadong sagot naman ni Gnave bagaman kitang-kita sa mukha na iniinda nito ang sugat na iyon. Nang makita naman iyon ni General Yu ay bakas din sa mukha nito ang pangamba. Mr. Dawson, would you like us to go to the hospital first? Tanong nito. We don't have time. I'll take care of it after we get on the plane. Pagtanggi niya sa suggestion ni General Yu. Knives cannot be complacent until he brings Lalaine back to the Philippines because he knows that Elijah and Mr. Zhou is still watching over them in that country. Kaya ang unang-una niyang dapat gawin ay maibalik muna sila Lain sa Pilipinas nang sa gayon ay mabantayan ito roon ng mas maayos. Binalingan nila Lane si General Yu at sinabing, "Do you have the first aid kit in the car?" Tanong niya. Yes, of course. Inabot nito kay Lalain ang isang medical kit na mabilis naman niyang kinuna. Matapos niyon ay humarap siya kay Gnave at walang sabi-sabing kinalas ang pagkakabutons ng suot nitong itim long sleeve na basa dahil sa dugo. Subalit nagulat si Lalain nang biglang hulihin ni Gnave ang kanyang pulsuhan. If you want to undress me, wait until nightfall. There are too many people in this car, nakanggising biro ni Gnave. Nag-init ang pisngi ni Lalain dahil sa kahihiyan pero ipinagpatuloy pa rin niya ang ginagawa. Pwede ba, uunahin ko munang gamutin ang sugat mo dahil baka maimpeksyon. Ipinagpatuloy ni Lalain ang pagkalas sa butones ng suot ng lalaki at nang lumantad sa kanya ang hubad nitong katawan ay nanginig ang kanyang kamay at otomatikong tumulo ang kanyang luha dahil sa nakita.